Magandang umaga mga bata! Inanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat sa biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin. Gabayan ninyo kami sa araw-araw. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga bata, kumusta kayo ngayong araw? Bago natin simulan ang pagtatalakay ng ating paksa, ay magtatala muna ng mga lumiban. Sandra, Michelle, Algie, magaling! Walang lumiban ngayong umaga. Bigyan natin ng 4 na palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4. Ngayon mga bata, tayo ay magpatuloy sa ating talakayan. Tayo ay magbalik-aral sa ating paksang kahapon. Sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang paksa na ating tinalakay kahapon? Sandra, maaari mo bang ibahagi sa klase ang ating paksa na tinalakay kahapon? Wow! Mahusay! Bigyan natin ng 4 na palakpak si Sandra. Tama! Ang tinalakay natin kahapon ay pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panhalip. Sino sa inyo ang makakapagbigay ng halimbawa ng isang pang-uri? Yes, Kenneth! Tama! Magaling! Ang salitang matamis, matangkad at mapula ay halimbawa ng isang pang-uri. Palakpakan naman natin si Kenneth. Mga bata, handa na ba kayo? Alam kong handa na ang lahat, pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, mayroon akong hinihandang kanta na pinamagatang kung ikaw ay masaya. Sabayan niyo akong kumanta at sumayaw. Handa na ba kayo mga bata? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Ha ha ha! Mga bata, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Mga bata, base sa kanta at sayaw na ating ginawa kanina, ano kaya ang ating paksa na tatalakayin ngayon? Tama, napakahusay. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang pandiwa. Ngayon, base sa kanta at sayaw na ating ginawa kanina, ano-anong mga salita ang tumutukoy sa galaw ng tao? Tama, napakahusay. Palakpakan naman natin si Sandra. Ang mga salitang tumawa, pumalakpak, pumadyak ay mga salitang tumutukoy sa galaw ng tao. At ito ay tinatawag na isang pandiwa. Mga bata, ang pandiwa ay mga salita na nagsasaad ng kilos o galaw ng bagay, tao o hayop. Ngayon, para mas maintindihan ninyo ng mabuti mga bata, meron akong ipapakitang larawan.
Ngayon, base sa ating unang larawan, ano kaya ang ginagawa ng batang babae? Tama! Palakpakan naman natin si Kenneth. Ang batang babae sa larawan ay nagbabasa ng aklat. Ngayon, ang nagbabasa ba ay tumutukoy sa galaw ng tao? Tama! Napakahusay! Ang nagbabasa ay tumutukoy sa galaw ng tao at ito ay tinatawag na isang pandiwa. Tama! Palakpakan naman natin ang ating mga sarili, mga bata. Ngayon, dito naman sa pangalarawang larawan, ano kaya sa palagay ninyo ang ginagawa ng batang lalaki? Bigyan naman natin ng pagkakataon ang mga bata na nasa likod. Tama! Napakahusay at napakagaling. Ang ginagawa ng batang lalaki sa larawan ay kumakanta. Mga bata, ang kumakanta ba ay tumutukoy sa galaw ng tao? Tama! Napakahusay! Ito ay tumutukoy sa galaw ng tao. At ito ay tinatawag nating pandiwa. Napakahusay! Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ngayon, dito naman sa pangatlong larawan. Ngayon, ibibigay naman natin sa mga babae. Mga babae na nasa gitna. Ano kaya ang ginagawa ng batang lalaki sa ating larawan? Yes, Charlene? Tama! Ang batang lalaki sa larawan ay tumutugtog ng gitara. Ngayon, ang tumutugtog ba ay tumutukoy sa galaw o kilos ng tao? Tama! At ito ay tinatawag nating pandiwa. Ngayon mga bata, lagi nating tatandaan na ang isang salita na nagsasaad ng kilos, galaw ng tao o hayop o bagay, ito ay isang pandiwa. Para mas mapalalim pa natin ang inyong kaalaman, mayroon akong ipapakita na larawan. At isulat ninyo ang mga salitang kilos na ipinakita sa larawan. Wow! Napakahusay! Bigyan natin ang ating sarili na 4 na palakpak. Ngayon naman mga bata, para mas mapalalim pang inyong kaalaman tungkol sa ating paksa, sino sa inyo ang makapagbibigay ng mga salitang kilos na inyong ginawa ngayong araw? Mahusay! Palakpakan natin si Zeus. Tama! Ang salitang tumatakbo ay isang salita na nagsasaad ng kilos at ang mga salitang kilos ay tinatawag na pandiwa. Muli, ano ang ibig kahulugan ng isang pandiwa? Palakpakan natin ang ating mga sarili, sapagkat ang gagaling ninyong lahat. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Gurong Joy Daguan. Mga bata, dahil naiintindihan na ninyo kung ano ang pandiwa, sa palagay ninyo, bakit kaya mahalaga ang isang pandiwa? Jan? Napakahusay! Palakpakan natin si Jan. Tama! Mahalaga ang isang pandiwa sa pagbuo ng pangungusap. Hindi tayo makakabuo ng magandang pangungusap kung walang pandiwa na siyang nagsasaad ng ating mga kilos. Para mas masubukan ang inyong kaalaman ukol sa ating paksa, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? Ang tangi nyo lang gawin ay salungguhitan ninyo ang mga salita sa palagay ninyo ay tumutukoy sa kilos o galaw. Sa unang larawan ay nag-iigib ng tubig ang mga bata. Sa pangalawa naman, nagsasampay ng mga damit si Ana. At pangatlo, nag-eehersisyo ang mga bata. Sa palagay ninyo mga bata, ano ang tumutukoy sa kilos o galaw sa unang larawan? Tama, nag-iigib. Magaling mga bata. Sa pangalawa naman, ang tamang sagot ay nagsasampay. Magaling. Sa pangatlo naman ay nag-eehersisyo. Tama mga bata. Para sa inyong takdang aralin, ang tanging nyo lang gawin ay sa inyong papel, magsulat ng 5 salitang kilos
na inyong ginagawa sa loob ng bahay. Mga bata, sana marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pagkikinig sa akin. Paalam!